Sa anong punto kayo nakumbinse na kailangan sampahan ng kaso na ang dating speaker at dating kongresista na si Ginoong Ko? Kay Mr. President, magandang gabi po. Maraming salamat. Kay former Congressman Zaldico po, ito po ay unang refer na ng ICI at ng DPWH nung, kung di ako nagkakamali po, end of September or a few weeks after mabuo ang ICI, nag-refer po kami sa Ombudsman, Office of the Ombudsman ng referral to file cases on the projects in Oriental Mindoro involving SunWest Corporation. At in fact, ito din po ang unang kasong final ng Office of the Ombudsman itong nakaraang linggo sa Sandigan Bayan na kinagabasan na rin po ng warrants of arrest laban kay former Congressman Zaldico at sa iba't iba pang mga opisyales ng DPWH at ng iba pang mga private individuals. So, at that point po, base sa inspeksyon na ginawa namin nung nandun po ako sa Mindoro kasama ni Governor Bons Dolor, at sa ebidensyang nakalap na ipinasa po namin sa ICI nung ito ay nabuo, dun po namin sabay na final sa Ombudsman yung referral na yon, at yun na rin nga po ang unang kasong final sa Sandigan Bayan nitong nakaraang linggo lang. Yung sa dating speaker, Mr. Secretary, kailan po ito napagpasahan? Opo, ito po ay siguro po mga ilang linggo lang, itong nakaraang ilang linggo lang, base na rin sa mga nakuhang ebidensya ng DPWH at dokumento ng mga proyekto ng SunWest Corporation at ng iba pang korporasyon ni former Congressman Zaldico tulad ng High Tone Corporation across many years, Mr. President, no? At base na rin ito dun sa naging sworn testimony ni Sergeant Gutesa dito sa Senate Blue Ribbon hearing. At base po doon, sinamit po namin yon as facts sa Office of the Ombudsman kasama ng ICI, kasama na rin po nung mga interviews ng ICI kay former Speaker Romualdez, at yun po ang naging basihan nung aming mga rekomendasyon na isinumiti po namin sa Ombudsman nung Biyernes. At ang kabuang halaga po nito ay? Sa aking pagkakaalam ko po, no, ang total from 2016 to 2025 ay mahigit 100 bilyong piso po sa between SunWest Corporation and High Tone Corporation. Thank you, Mr. Secretary. Thank you, Mr. President. Pangalawang katanungan po, nabasa ko pero hindi ako tiyak na sinama bilang bahagi ng mga ebidensya ang affidavit ni Gutesa o Orly Gutesa. Sa kabila ng pagkakaroon nito ng problema o issue sa notaryo o pagnotaryo na lumabas sa pagdinig ng Senado at gayon din ng mga newspaper reports. Totoo nga po bang kasama ito? Kasama po. Kasama po ito dun sa facts o datos na ipinasa namin sa Ombudsman nung Biyernes. Dahil sa kabila po ng issue at problema? Ayon po sa aming mga abogado, nung pinag-aaralan po ito, ito naman po ay sinumpaan during the Senate Blue Ribbon hearing. At base po doon, sinama po namin ito doon sa aming sinumite sa Ombudsman. Bilang panghuling katanungan, Mr. Secretary, di po kaila sa publiko ang relasyon ng dating speaker sa Pangulo. May naramdaman po ba kayong anumang pangamba o pagdadalawang isip kaugnay sa ginawa po ninyong paghahain ng kasong ito? Wala po, Mr. President. Wala po. In fact, sa lahat po ng aking pag-uusap sa ating Pangulo, consistent po siya sa kanyang sinasabi na kung saan po ang ebidensya, doon po tayo pupunta.
kahit na sino pa po ang pwedeng maisama, basta tututok lang po kami sa ebidensya at yun po ang aming isusumite. Thank you very much, Mr. Secretary. At this juncture, Mr. President, tatlo lang po talaga yun, ha? Hindi mga apat. Majority Leader. At this juncture, Mr. President, I'd like to make a brief manifestation to end my interpellation of the Department of Public Works and Highways. Ginong Pangulo, mga ginagalang kong kasamahan, nais ko pong ilagay sa tala ng Senado na binabati ko po ang administrasyon dahil sa hindi sila sumunod o nagpadala sa anumang script o sarsuela para magkaroon ng diversyon at ilihis ang tunay na mga salarin. Tulad ng nasabi ko po, no, ako ay huling tumayo at nagsalita dito sa Senado. Ayon mismo kay Secretary Dizon, wala silang sinundang script at base sa kautusan ng Pangulo, sinundan lamang nila kung saan sila dinadala ng ebidensya. At dahil nga dito, sinampahan na po sina Co, Romualdez, Alcantara, Bernardo, Hernandez at iba pa. Alam kong naging hindi madali ang desisyon ito para sa Pangulong Marcos nang malaman niyang posibleng sangkot ang kanyang pinsan dito sa isyong ito. Subalit, Ginong Pangulo, nais ko pa rin sabihin na binabati ko ang sigasig ng Pangulo na panagutin ang mga tunay na dapat managot at pagtutol niya sa anumang diversyon dahil madami ng mga inosenteng tao na dadamay sa tangkang paglilihis na ito. Dapat lang po tayo magalit sa korupsyon at anumang uri ng pang-aabuso sa kapangyarihan. Subalit huwag tayo maging padalos-dalos sa paghusga, maging mapanuri po tayo sa mga mema at nais lamang magpunla ng pagkakawatak-watak, hindi lamang po natin dito sa Senado, pero gayon din po sa buong bansa. Upang sa gayon, maharap natin ang mas mabibigat na problema na dapat kaharapin ng ating bansa kaugnay sa ekonomiya at pagbibigay na mas magandang kalidad ng buhay sa mas marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa muli nagpapasalamat ako sa ating kagalang-galang na Chairman ng Committee on Appropriations sa pagbibigay sa munting kahilingan ng abang lingkod na ito at gayon din sa ating punong mayoriya sa pagbibigay din sa kahilingan ng kinatawa na ito. Maraming salamat po at magandang gabi po. Thank you, Senator Secretary. Majority Leader. Thank you very much, Mr. President. Before we recognize our second, thank you, Chief. Alam mo, Mr. President, itong pinagsamang pagsusulong ng asunto ng DPWH sa ICI, kasama na po yung dalawa uli, Speaker Martin Romualdez at saka si Saldico. Ito po ay final po ng ICI sa Ombudsman. Nandun na po sa Ombudsman ngayon. Yun nga po, kasama ang DPWH. Yes, kasama po. So, inaasahan po ba ng DPWH na magkakaroon din po ng issuance ng warrant of arrest dahil isa po ang ginamit po ninyong dokumento ay yung salaysay nga ni Orly Gutesa. Kampante po si Secretary Dizon sa kanilang mga nakalap na ebidensya at maitiwala po sila sa Ombudsman na magiging masino po sila sa pagtitingin ho dito sa mga ebidensya.